Well mga kapupong, sa gitna ng tahimik ngunit mabigat na pagdadalamhati ng pamilya ni Ronquillo, unti-unting lumawak ang usapin nang magpahayag ng tulong ang kilalang abogado na si Attorney Rowena Guanzon. Sa kanyang mahinahong tono ngunit matatag na paninindigan, sinabi niyang handa siyang umalalay kung sakaling magpasya ang pamilya na humarap sa formal na proseso laban sa content creator na si Valentine Rosales. Para kay Guanzon, hindi lamang ito usapin ng personal na hinanakit, kundi usapin ng paglinaw, katarungan at pagrespeto sa mga pamilyang naiwan. Sa kanyang social media post, malinaw ang mensahe ni Guanzon. May mga taong aniya na tila lumalabas lamang sa publiko kapag may nagaganap na isyung may kinalaman sa mga kilalang personalidad. Bagaman hindi niya binanggit ng diretsyo, malinaw na tumutukoy siya sa mga naging pahayag ni Rosales matapos ang insidente. Ayon sa abogado, hindi raw makabubuti ang anumang kilos na maaring magdagdag pa sa bigat na nararamdaman ng pamilya. Tutulungan ko kayo, wika niya, na para bang isang ina o kaibigang nag-aalok ng balikat sa gitna ng magulong sitwasyon. Sa kabilang panig, inilabas naman ni Rosales ang kanyang saloobin para ipagtanggol ang sarili. Inamin niyang nagtanggal siya ng ilang post online dahil umano sa pagkalito at pagdagsa ng hindi kumpirmadong impormasyon. Pinaliwanag niyang ang kanyang naging reaksyon ay bunsod ng matinding emosyon, lalo pat kaibigan niya si Gina na kasama ring humarap sa parehong malungkot na pangyayari. Ayon kay Rosales, nabigla lamang siya at nadala ng kwentong kanyang narinig mula sa isang kakilala nilang pareho. Hindi rin niya ikinaila na nagpa-appointment siya para sa isang agarang konsultasyon sa propesyonal sa kalusugang pangkaisipan. Aniya, ramdam niya ang bigat ng mga paratang at paghusga ng publiko, dahilan upang pansamantalang masalanta ang kanyang emosyon. Sa kabila nito, hindi pa rin napatigil si Guanzon sa kanyang paninindigan. Para sa abogado, ang nararamdaman ng lahat ay mahalaga, ngunit higit na mahalaga ang pagiging maingat sa mga sinasabi at ibinabahagi, lalo na kung maaari itong magdulot ng higit pang kalituhan. Anyway, mga kapupong, patuloy ang maiging pagsisiyasat ng mga awtoridad. Sa paunang ulat mula sa unit ng investigasyon ng Quezon City Police District, lumabas na ang sanhi ng pagpanaw ng magkasintahan. Bagaman paunang ulat pa lamang ito, nagbigay ito ng bahagyang linaw sa mga haka-hakang lumaganap online at sa mga kwentong mabilis na umikot bago pa man tuluyang makakuha ng impormasyon mula sa mga eksperto. Habang patuloy ang paggalaw ng mga pangyayari, nananatiling sentro ng usapin ang tanong kung hanggang saan dapat umabot ang paghuhusga sa social media, lalo na kung hindi pa ganap ang datos. Sa bawat pag-like, pag-share o komento, may mga taong nadadamay at may mga pamilyang nagtatangkang makabangon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe ni Attorney Guanzon. Kung nanaisin ng pamilya Ronquillo na magpatuloy sa formal na proseso, handa siyang tumindig o tumulong kasama nila. Hindi lamang bilang abogado, kundi bilang isang taong nagnanais na ang kwento ng magkasintahan ay hindi tuluyang malunod sa ingay, kundi maging daan upang maunawaan kung paanong ang pagrespeto sa bawat salita at kilos ay may bigat na dapat ingatan. Sa mga oras na lumitaw ang usapin tungkol sa pagkakahawig ni Sandro Marcos kay Gabriel Bongdasa, mabilis itong umikot sa social media at nagdulot ng matinding usapan. Isang online commentator ang nagtanong tungkol sa kanilang mistulang pagkakatulad at sinabi niyang hindi ito ginawa upang makasakit ng damdamin o magpakalat ng maling kwento. Gayunman, marami ang tumugon. May ilang nagsabing malinaw na mas nakuha ni Sandro ang mga katangian ng kanyang ina. Samantalang ang iba naman ay itinuring ang usapin bilang pagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa mas seryosong isyu sa politika. Wala namang matibay na ebidensyang sumusuporta sa naturang puna. Hindi rin ito pinagtibay ng mga pangunahing news outlet at ang naturang commentator ay kilala sa mga pagkakataong siya ay nauugnay sa mga gawaing naglilinaw ng maling direksyon sa publiko. Dahil dito, marami ang naniniwalang ang mga tanong ay bahagi lamang ng umiinit na palitan sa larangan ng politika. Sa gitna ng kontrobersya, sinabi ni Senadora Marcos na handa siyang sumailalim sa isang DNA test kung nais ni Sandro at ng kanyang panig. Ayon sa kanya, maaari rin nilang gamitin ang hair follicle test upang tuluyang masagot ang mga tanong. Ang pahayag niyang ito ay nagdagdag ng bagong tensyon sa kanilang pamilya, lalo na't hindi ito ang unang pagkakataon na may lumabas na alitan sa pagitan nila. Sa isa pang pagharap sa publiko, sinabi ni Senadora Marcos ang mas mabibigat niyang akusasyon laban sa unang pamilya
kabilang si President Marcos Jr. at si Sandro. Sinabi niyang matagal na siyang hindi nakakapag-usap sa kanyang kapatid dahil umano sa estado nito at sa impluensya ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, agad itong kinontra ng kampo ng Pangulo. Ayon sa isang tagapagsalita mula sa palasyo, maaaring magkaroon ng aksyon sa pamamagitan ng Department of Justice o ng Ombudsman upang tingnan ang bigat ng mga pahayag ng senadora. Itinanggi naman ni Sandro ang sinabi ng kanyang tiyahin at iginiit niyang ang mga paratang ay hindi lamang hindi totoo kundi bahagi rin ng plano upang siraan sila at palakasin ang sariling posisyon sa politika. Sinabi niyang mas mainam sana na hindi na dinadamay ang pamilya sa mga patutsadang nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Hindi rin bago ang mga lumulutang na tsismis tungkol mismo kay Senadora Marcos. Sa loob ng maraming dekada, may ilang nagsasabi na maaring siya raw ay anak ng dating alkalde ng Maynila na si Arsenio Lacson at hindi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. May mga nagturong ang hugis ng kanyang chin at ilang katangian ng kanyang mukha ay kahawig umano ni Lacson. Subalit sa pagsusuri ng ilang historiador at political observers, sinabi nilang maliit ang posibilidad nito dahil ikinasal sina Imelda Romualdez at Marcos Sr. noong early 1954 at isinilang ang senadora noong late 1955. Dagdag pa rito, walang opisyal na dokumentong nagpapakita ng anumang kakaibang detalye tungkol sa kanyang pagkakakilanlan mula noong siya ay ipinanganak. Dahil dito, marami ang naniniwalang bahagi lamang ito ng matagal ng political folklore. Mga kwentong nagpatuloy sa paglipas ng panahon kahit walang matatag na batayan. Sa huli ang magkakapatong na espekulasyon, mga personal na patutsada at mga matagal ng kwento ay nagiging bahagi ng mas malawak na larawan ng politika sa bansa. Sa mga oras na patuloy itong pinag-uusapan, malinaw na ang bawat pahayag at tugon mula sa magkabilang panig ay nagdaragdag ng bagong kulay sa pelikulang matagal nang sinusubaybayan ng publiko. Sa naging pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos, malinaw niyang itinuwid ang mga sinabi ng kanyang tiyahin, si Senadora Marcos, na aniya ay nakasakit hindi lamang sa kanya kundi pati sa buong pamilya. Sa mga oras na ipinapahayag niya ang kaniyang saloobin, sinabi niyang hindi niya inaasahang darating sa ganitong yugto kung saan ang isang kaanak mismo ang maglalabas ng mga kwentong itinuturing niyang hindi totoo at maaring makalikha ng kalituhan sa publiko. Binanggit niyang ang mga paratang ng kanyang tiyahin ay tila sinabi upang guluhin ang administrasyon at maapektuhan ang tiwala ng publiko. Ayon kay Sandro, masakit para sa sinumang anak na marinig na may kumukwestiyon sa integridad ng kanyang magulang. Lalo na kung ito ay nagmumula sa loob ng pamilya, sinabi niyang hindi ito ang inaasahang asal mula sa isang taong dapat sana ay katuwang sa pagsiserbisyo. Naniniwala siyang ang mga sinabi ni Senadora Marcos ay nagdala lamang ng pangamba at hindi nakatulong sa anumang paraan upang maging maayos ang pagharap sa mga isyu ng bansa. Nagsimula ang sigalot ng magsalita si Senadora Marcos sa isang pagtitipon ng isang malaking samahang panrelihiyon sa Maynila, kung saan sinabi niyang ang Pangulo, ang unang ginang, ay umano'y gumagamit. Ayon kay Sandro, ang ganitong mga pahayag ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at magbigay ng maling impresyon sa mamamayan. Tinawag niya itong isang hakbang na walang basehan at hindi makatutulong sa mas malalim na pag-uunawa ng publiko. Mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa ipinahihiwatig ng kanyang tiyahin at sinabi na ang mga ito ay gawa-gawang kwento na maaaring may halong personal o politikal na interes. Dagdag pa niya, sa mga oras na ang bansa ay humaharap sa mga seryosong usapin, hindi na dapat dagdagan pa ng mga pahayag na makapagpapalala ng sagupaan sa opinyon ng publiko. Maging ang Malacanang ay nagpahayag din ng kanilang saloobin. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, tila desperadong aksyon ang mga sinabi ni Senadora Marcos, lalo na't matagal nang naipakita ng Pangulo ang kanyang pagpayag na sumailalim sa pagsusuri noong 2021, kung saan malinaw naman na wala itong negatibong resulta. Sinabi rin ni Castro na nakapagtataka ang timing ng mga pahayag, lalo na't may mga investigasyong umiikot sa usapin ng corruption at iba pang isyong pampamahalaan. Dagdag pa ni Castro, mas makatutulong sana kung suportahan ng bawat miyembro ng pamilya ang isa't isa sa mga sandaling may mga hamon sa pamamahala, sa halip na maglabas ng akusasyong walang patunay. Ayon sa kanya,
Ang ganitong mga pahayag ay maaaring gamitin para palakasin ang hindi pagkakaunawaan at palawakin ang sagupaan na walang maidudulot na mabuti. Sa kabuuan ng kanyang panayam, sinabi ni Sandro na nakalulungkot na umabot sa puntong ang isang taong kanyang nirerespeto ay nagbigay ng mga salitang nagdudulot ng pagdududa sa kanilang pagkatao at tungkulin. Sa mga oras na sinusubukan niyang idulog ang mensahe sa publiko, hinimok niya ang bawat Pilipino na ituon ang pansin sa totoong isyu at huwag hayaang mangibabaw ang anumang kwento na hindi napatunayan. Para sa kanya, mas mainam na pairalin ang pag-uunawa at mahinahong pagtingin sa mga pangyayari kaysa palalain pa ang sigalot na nagmumula sa mga pahayag na hindi sumasalamin sa buo at tamang impormasyon. Sa gitna ng isang malawakang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Luneta, lumabas si Senadora Marcos at sinabi ang isang pahayag na agad nagbigay ingay sa publiko. Sa harap ng libu-libong attendees, sinabi niya na matagal nang alam ng kanilang pamilya na matagal nang may hindi kanais-nais na bisyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging si First Lady Liza Marcos mula pa noong kabataan nila. Ayon sa kanya, minsan pa nga niyang hinimok ang kapatid na humingi ng tulong para sa kalusugan nito at hindi para sa anumang layuning politikal. Sa mga oras na tumutuloy ang kanyang pagsasalita, sinabi rin niya na noong panahon ng kampanya, noong 2016, lumabas umano ang pangalan ng Pangulo sa isang watchlist at tinangka raw niyang kumbinsihin ang kapatid na magpaayos ng kalusugan. Inilarawan niya na maging ang kanilang mga anak ay dapat ding gabayan at iginiit niyang ang kanyang panawagan ay may kaugnayan lamang sa kagustuhang gumanda ang kalagayan ng kanilang pamilya, ngunit mabilis ang tugon mula sa palasyo. Si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ay nagsabi na ang pahayag ni Senadora Marcos ay isang desperadong aksyon na tila ginagamit ang malakihang pagtitipon upang maglabas ng personal na paratang. Sinabi ni Castro na ang pagtitipon ay nakatuon dapat sa tawag para sa integridad at pananagutan sa pamahalaan. Ngunit nauwi ito sa isyu sa loob mismo ng pamilya Marcos. Sa mga oras na nagpapatuloy ang usapan, iginiit ni Castro na noong 2021 ay sumailalim na ang Pangulo sa isang voluntary test at ang resulta ay negatibo. Matapos nito, sinabi niyang hindi malinaw kung bakit muli pang ibinabalik ni Senadora Marcos ang isang usaping matagal nang napatunayan ang sagot. Ikinuwestiyon din niya kung ang totoong layunin ng senador ay hindi kalusugan ng kanyang kapatid, kundi paglihis ng atensyon mula sa investigasyon kaugnay ng mga isyung pinansyal sa ilang proyektong pang-infrastruktura na kinasasangkutan rin ng ilang mga kaalyado nito. Kasunod nito, sa isang vlog, sinabi ni Castro na ang mga paratang ng senador ay tila bahagi ng isang mas malawak na political actions. Hinimok niya si Senadora Marcos na tumulong sa paglilinaw ng isyu sa halip na maglabas ng hindi napatutunayang pahayag laban sa Pangulo. Samantala, nagtapos ng mas maaga ng isang araw ang malaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Ang 3 araw na aktibidad ay nagdala ng napakalaking bilang ng mga dumalo ayon sa mga organizer at umabot sa mahigit 250,000 katao pagdating ng gabi sa Luneta. Sabi ni Edwil Zabala, tagapagsalita ng grupo, nagawa na nila ang kanilang layunin, kaya hindi na kinailangan pang tapusin ang 3 buong araw. Sa mga oras na nagpapatuloy ang sitwasyon, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na sa kabuuan ay naging maayos ang unang araw ng pagtitipon at nanatiling alerto ang mga autoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Habang nagpapatuloy ang mga usapin tungkol sa pananagutan at pagiging bukas ng pamahalaan, ang pahayag ni Senadora Marcos ay nagdala ng bagong tensyon na may kinalaman sa kanilang sariling pamilya. Sa kabila ng lahat, nanindigan ang palasyo na walang batayan ang mga paratang at hiniling sa senador na iwasan ang pag-atake sa sariling kapatid at sa halip ay tumulong sa pagharap sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Well, mga kapopong, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang mga paratang na sedition laban sa kanya ay ginagamit umano bilang paraan ng pangamba ng Administrasyong Marcos para patahimikin ang mga kritiko. Ayon sa kanya, sa mga oras na lumalawak ang mga tanong ng publiko, napapansin niyang mas pinipili ng pamahalaan ang paggamit ng mga legal na proseso kaysa sa open na pag-uusap. Para sa iba, tila nagiging bahagi na ito ng mas malawak na aksyon na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng pamahalaan at ng oposisyon.
Anyway, nagdulot naman ng malakas na alon sa politika ang video ni Zaldico kung saan sinabi niyang personal siyang nagdala ng mga suitcase na umano'y marong malaking halaga para kay President Ferdinand Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Iginiit niyang hindi ito personal na regalo kundi bahagi ng isang plano na nag-ugat sa paglalagay umano ng mahigit 100 bilyong piso sa national budget. Ayon daw sa utos ng ilang mataas na opisyal. Sa kanyang mga pahayag, sinabi niyang ang kanyang sariling staff at security aides ang naghatid ng mga bag sa ilang tahanan sa Forbes Park at maging sa Malacanang. Ngunit mabilis itong sinagot ng Malacanang. Tinawag nilang hearsay ang mga sinasabi ni Com at hinamon siyang umuwi sa bansa upang magbigay ng testimonyong may panunumpa. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, may ilang larawan na ipinakita ni Co ang tila hindi tugma sa petsang sinasabi niya. May mga handbag na lumalabas umanong mas maaga pa ang petsa kumpara sa panahon na sinabi niyang naganap ang budget insertions. Dahil dito, nanawagan siya ng mas masusing investigasyon upang malaman kung saan nanggaling ang pera at upang patunayan ni Co na hindi siya ang nakinabang dito. Si Martin Romualdez naman ay mariing tumanggi sa mga paratang. Sinabi niyang malinaw ang kanyang konsensya at wala umanong opisyal o contractor na makapagpapatunay na siya ay nakilahok sa anumang irregularidad. Hinikayat niya ang publiko na hintayin ang proseso sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Dahil aniya, nananatili siyang may tiwala sa mga institusyong ito. Sa mga oras na lumalabas ang video at lumalakas ang reaksyon sa publiko, napansin ng ilang analysts na kapansin-pansin ang timing ng mga sinabi ni Com. Lalo na at naghahanda ang kanyang mga taga-suporta ng isang malaking rally na tinatawag nilang pagtitipon para sa transparency at accountability. Dahil dito, nagbigay ng paalala ang pamahalaan sa taumbayan na maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at huwag agad maniwala sa lahat ng nilalabas ni Zaldico. Anyway, mga kapupong, sa mga oras na nagpapatuloy ang kontrobersya, nananatiling nasa ibang bansa si Co dahil sa health reasons. Subalit may ilang opisyal ng pamahalaan na nagtatanong kung bakit hindi siya umuuwi upang harapin ang mga alegasyon at maipakita ang ebidensyang sinasabi niya. Habang patuloy ang mga pahayag, ang paghihintay ng publiko ay lalo pang tumitindi. Nagtatanong kung ang lahat ng ito ay simula ng tunay na pagnanais para sa reforma o bahagi lamang ng isang stratehiya sa politika para malimutan ang tunay na ilang problema ng Pilipinas.